naging napakasaya, no? Subalit napalitan ng pagtangis o paglupa. At ito po makikita po natin mga kapatid in the book of Leviticus, chapter 9 verse 22 hanggang doon sa last, tapos chapter 10 verse 1 and 2 ng Leviticus, mga kapatid. Ito po ang nilalaman ng naturang talataan. In the book of Leviticus, ito po yung pangatlong aklat na sinulat po ng propetang si Moises. At ito po yung panahon na nandoon po sila wandering in the wilderness because of their sins, mga kapatid. At yung time pong ito po yung time na nagsasagawa po sila ng animal sacrifices para po mapatawad ang kasalanan po ng bayang Israel. Akin pong babasahin ang chapter 9 verse 22 to 24. Then Aaron lifted up his hands toward the people and blessed them, and he stepped down after making the sin of offering, the burnt offering, and the peace offering. Verse 23, and Moses and Aaron went into the tent of meeting. When they came out and blessed the people, the glory of the Lord appeared to the all people. Ang ganda nito mga kapatid. Ito po yung time na kung saan sa kanilang pag-o-offering, kasama nila ang Panginoon sapagkat lumitaw ang kaluwalhatian ng Panginoon matapos po yung tinatawag na offering of sin sacrifices. Lumitaw po ang kaluwalhatian ng Panginoon. Tuloy ko po ang pagbasa. Then fire went out from the Lord and consumed the burnt offering and the portions of fat on the altar. Isa po itong nakakamanghang pangyayari. Bukod sa kasama nila ang Panginoon sa gawain ng tinatawag na burnt offering para po mapatawad ang kanilang kasalanan, lumitaw ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ito po mga kapatid, kakaiba ito sapagkat hindi po sila gumawa ng apoy na ipangsusunod doon sa burnt offering, kundi ang apoy lumitaw po mismo lumabas mula sa kaluwalhatian ng Panginoon. Masasabi ko kung nung binivisualize ko ito mga kapatid, isa po itong miraculous sin. No? Isa pong pangyayari na milagroso. Bakit po? Kung napanood po ninyo yung nakaraang mahal na araw, yung yearly naman pinapalabas yung Ten Commandments, ano po? Yung nagsasalita po yung Diyos doon sa burning bush, yung hindi nasusunog. Pero maalam yung apoy. Ganun po, inilarawan yung kaluwalhatian ng Panginoon. Tingnan po ninyo yun, i-visualize nyo yun. Tapos nadudoon sila na handog ng handog patungkol sa kasalanan. Lumitaw yung kaluwalhatian ng Panginoon na hindi na po nila kailangan mag-apoy doon sa handog na susunugin nila kung hindi mula sa kaluwalhatian ng Panginoon, lumabas ang apoy at sinupok. Hindi ko ba isang milagrosong pangitain yun? Na pag i-visualize natin, napakagandang senaryo, no, mga kapatid. Then the fire went out from the Lord and consumed the burnt offering and the portions of fat on the altar. And when all the people saw it, nung nakita nila lahat po ng nilabas po mula po sa pagkakaalipin sa bayan ng Ehipto, 430 years, nakita nila, isang pangitain na nakamanghamang nga eh. Kasi minsan di nila na-witness po yun in the land of Egypt. Hindi nila na-witness yun, hindi nila nakita. Never heard of it. Pero tapos na-experience nila. Hindi ba nakakamangha yun? Naalala ko tuloy yung si Propeta Elias nung kalaban po niya yung mga propeta ni Baal. Di ba? Ang tunay na Diyos, ang sabi niya, it is the competition between false gods and the real God of Israel. Ang Diyos na tunay sasagot sa pamamagitan na susunugin niya yung handog. Ang ginawa po ni Elias, nilagyan niya ng napakaraming tubig. Tubig ho yun ha. Sinagot po ng Panginoong Diyos yung panalangin ng propeta si Elias mula po sa langit, bumaba yung apoy. Sinumpok yung handog na susunod. Kasi mismo po yung kaluwalhatian ng Panginoon lumitaw
At mula po sa kaluwalhatian ng Panginoon, lumabas po yung apoy. Na yung pong apoy na yun ang susupok sa handog na susunugin. So nung nakita yun ng mga tao, ito po yung naging reaction nila. When all the people saw it, they shouted and fell face downward. Kaya po, kung mapapansin niyo yung mga Muslim, pag nagsasala, alam niyo yung salita, talagang hindi na. Kaya magtataka kayo bakit yung mga Muslim, may mga kalyo dito. Di ba marami kinaik ng Muslim, parang may kalyo dito. Sa akano yun. Sa pagsasala, talagang binababa nila yung doon nila sa ano. Nung nakita po yun ng mga Israelita, namangha sila, ito na yung tunay na Diyos. Nasa kalagitnaan natin. Without a doubt, without hesitation. Lahat po sila. They shouted in praise and in joy. Lahat po sila, mga kapatid. Sumamba po sa Panginoon Diyos na pinakamakakulit. Maaari sa panahon natin ngayon, wala tayong nakikita ng gano'n. Iba yung panahon na sa panahon natin ngayon. Ayun ngayon, nagpapaging mas maluwalhati. Kung akong tatanungin nyo. Kasi parang tinignan ko before and after. Ayun yung panahon nila. Para bang ang sarap. Pero ang nagpaging maluwalhati sa panahon natin, sinabi mismo ng Panginoon yan . Oh, Tomas, nakita mo ako, sumampalataya ka. Naitaitin mo pa ngayon. Yung daliri mo sa palad ko na pinag-ulusan pa ako, mas mapalad. Yung hindi nakakita, datapwat sumampalataya. So, ibig sabihin, mas maluwalhati. Hindi na natin nakita itong senaryo na ito. Hindi po natin ito nakita. The same thing po na sinabi ng Panginoon kay Tomas. Hindi natin nakita, pero sumasampalataya tayo at sumusunod, mas maluwalhati po at mas mataas yung antas. Mga kapatid. Basahin ko lang po yung Tagalog version. At itinaas ni Aaron ang kanyang mga kamay sa dakong bayan. Ganyan po kasi sila nung araw yung kanilang postura ng pagbabasbas na kaganyan. Naalala ko po nung nasa iglesia ng Diyos pa ako Ginawa ko talaga parang ritual yan. Alam ni Mrs. niya, pag nagbabasbas, nakaganyan yung mga ministro. Tapos yung mga miyembro nasa baba lahat. So, gayang-gaya, no? Mga kapatid, at itinaas niya araw ng kanyang kamay sa dakong bayan at binasbasan niya at bumaba siya nang mula sa paghahandog ng mga handog dahil sa kasalanan. So, ito pong place na ito ng pinaroroonan ng high priest, na elevated place po ito, mataas. So bumaba po siya after po ng paghahandog, ng handog na susunugin at handog tungkol sa kapayapaan. At pumasok si Moises at si Aaron sa tabernakulo ng kapisanan at sila'y lumabas at binasbasan ang bayan. Ito na po. At lumitaw ang kaluwalhatian ng Panginoon sa buong bayan at may lumabas na apoy sa harap ng Panginoon. At sinunog sa ibabaw ang dambana, ang handog na susunugin at ang taba, at nang makita yaon ng buong bayan ay nagsigawan at nangagpatira pa. Nagpatira pa po silang lahat, mga kapatid ko. Ang senaryo po ito, mga kapatid, ito po yung time na natapos na po ni Aaron yung tinatawag na offering bago po sa bumaba po ng entablado. Kasi elevated place po yan, mga kapatid. At sabi po in Exodus 27 and verse 8, ganito pong makikita natin. Gagawin mo ang dambana sa ulaong sa pamamagitan ng mga tabla, kung paano ipinakita sa iyo sa bundok, ay gayon ang gagawin nila. So, itong entablado na to, medyo elevated siya, mataas po siya, yari po yan. Burnt offering, doon po nag-o-officiate si Aaron, pagbabasbasan niya po yung bayan. Ito po yung time na natapos niya na po yung paghahandog dahil po patungkol sa kasalanan. Yun po yung time na bumaba siya. Pumasok po sila ni Moises sa tent meeting. At sabi po, pinagpala po niya yung bayan, humarap po siya sa bayan. Marahil, ito po yung ginamit niya in Numbers chapter 6, 24 to 26. Ito po yung ginagamit sa pagpapala . Ang sabi po ay 6:24 to 26 ng Numbers o aklat ng mga bilang. Pagpalain kawa ng Panginoon at ingatan ka. So ito po yung pagbabasbas. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Verse 26, ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo
at bigyan ka ng kapayapaan. So this is the blessing na ginawa po ni Aaron sa buong bayan po ng Israel. Ang ganda mo. Sabi niya, pagpalain gawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Tapos yung last sa verse 26, ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. So pansinin niyo po, ito po yung una. The deeds that turn into joy. Isang gawa, no? Isa po itong paglilingkod na napalitan ng kaligayahan, ng kasayahan. Kasi unang-una na-experience sila, nakasama po nila ang Panginoong Diyos. Lumitaw mismo yung glory of the Lord sa kalagitnaan nila. Hindi lang yun. Yung mga handog na susunugin na dapat naman talaga, even noon pa man, sila po yung naglalagay po sa sensor. Yung po yung merong uling, tapos sisilbihan yun ang ipansusunog sa handog na susunugin. So dito po iba nangyari. Mula po sa kaluwalhatian ng Panginoon, lumitaw po ang apoy na susupok doon sa handog. Nakita niyo po? Iba to, kakaiba ang pangyayari nito. So ito na po, doon po tayo sa ikalawang part. Bakit po nag-turn into grief? Ito na po yung chapter 10, verse 1 and 2. Now, Nadab and Abihu, the sons of Aaron, mga anak po ito ni Aaron. Pag tinignan niyo po yung chapter 9, verse 1, ang sabi po doon, ipinatawag po ni Moises si Aaron at ang mga matanda sa iglesia. Ito pong dalawang anak ni Aaron, mga kapatid, kabilang po sila as elder in the nation of Israel. Bukod po doon, priest din po sila sapagkat ang kanilang ama is the high priest during this time. So sila din po priest na naghahandog ng mga handog o offering na may kinalaman po sa lamb, sa bull at sa goat offering for the peace of Israel. So ito na po yun. Took their respective fire pans o censer sa ibang translation, yung pinaglalagyan ng uling, tapos sisindihan yun, yung po yung ipang susunod sa mga offering na hayop o animal sacrifices. So pansinin niyo po, notice na mga kapatid, meron po ba pagkakaiba? Yung unang binasa kong chapter, meron po. Sapagkat nung naghandog po si Aaron ng mga lambs, hindi po siya gumamit ng apoy na galing po sa censer o fire pan. Kung hindi ang apoy po, mula po sa kaluwalhatian ng Panginoon, lumabas. So pansinin niyo po yung dito sa dalawa. Muli kong babasahan, now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took their respective fire pans, and after putting fire in them, placed incense on the fire and offered, notice this word, and offered strange fire before the Lord. Ang sa Tagalog po, kakaibang apoy. Sapagkat yung unang binasa natin, yun po yung apoy na iniutos nung time na yan. Apoy na manggagaling sa kaluwalhatian ng Panginoon na susupok doon po sa burnt offering. Authorize. Ito po yung nakakatakot. Sino po yung kinonsume? Hindi na po yung burnt offering.
Kung hindi, yung nagsunog doon sa birth offering, mga kapatid, and they died before the Lord. So ito po isang nakakalungkot na pangyayari, nakakaiyak na pangyayari na na-witness ng buong bayan at natutuon pa yung kanilang ama, si Aaron nung time na yan. Talagang malapitan po niya na saksihan. So basahin ko lang po yung Tagalog. At si Nadab at si Abihu na mga anak ni Aaron ay kumuha bawat isa sa kanila ng kani-kanyang suuban at sinidla nila ng apoy. Yun na. So ang layunin talaga nila mga kapatid, sumuway talaga. Kasi individually, meron silang hawak na suuban yung dalawang magkapatid eh. Tapos nung nasindihan na nila, ano, at sinila nila ng apoy at pinatungan ang kamangyan. At sila'y naghandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy na hindi iniutos niya sa kanila. Ang ganda mo ng bitong Tagalog eh. Sila'y naghandog sa Panginoon, sa harap ng Panginoon, ng ibang apoy na hindi iniutos sa kanila. So, unauthorized fire or strange fire. At sa harap ng Panginoon, may lumabas na apoy, dahil sinupok na nila, yung handog na susunogin, ano nangyari? At sinupok sila at namatay sa harap ng Panginoon. Tingnan po natin yan. Alam po ninyo, itong si Nadab at sa Abihu, ito po yung mga panganay na anak ni Aaron. Tingnan nyo po in Exodus chapter 6 verse 23. Kasi hindi lang naman po yan ang mga anak ni Aaron. Ito po basahin po natin. At nag-asawa si Aaron kay Elizabeth na anak ni Aminadab, na kapatid ni Naason, at ipinanganak nito sa kanya si Nadab, sa po yung panganay. Sumunod, at si Abihu. So, parehas palang panganay ito, magkasunuran. Si Eleazar, ito po yung pangatlo, at si Itamar. So, apat po yung anak niya. So, hindi lang po yung dalawang yan, meron pang natira. Kasi namatay yung dalawa eh. During that time, sumuway sila sa utos ng Diyos eh. May naiwan pa si Eleazar at saka si Itamar. So, ito po yung mga elder, priest at the same time. Sapagkat ang sabi po doon, gumamit sila sa harap ng Panginoon ng apoy na hindi po niya iniutos. Kasi po yung 9:24 pa ng Leviticus, yung unang binasa ko po, ganito nakasulat. At may lumabas na apoy sa harap ng Panginoon. Ito po yung time na si Aaron po, yung kanilang ama, ay naghandog. At sinunog sa ibabaw ng damba na ang handog na susunugin at ang taba, at nang makita niya unong buong bayan ay nagsigawan at nagpatibag. So ito po yung rightful fire manggagaling po sa kaluwalhatian ng Panginoon during that time, na hindi nga po na-establish at hindi po nasunod ng dalawa, mga kapatid ko. Kaya kung titingnan natin in our time, bakit po mas naging mas maluwalhati po sa atin? Kasi sa time po natin, bagamat wala pong literal na lumilitaw na kaluwalhatian ng Panginoon Diyos, subalit yung ginagawa po natin, kung sinusunod po natin yung kanyang kautusan at katwiran mula po sa banal na kasulatan, mas maluwalhati po yun. Kasi sa panahon nila, kasama na nga nila yung Panginoon eh. Lumilitaw nga sa kanila eh. Pansinin niyo po, nasuway pa nila. How much more yung malayo? Imagine niyo po yun mga kapatid, nasaksihan na nila ang kapangyarihan ng Diyos. Biruin niyo yung Red Sea nga eh. Bumuka eh. Wala nang daan eh. Pero ginawan pa rin ng Diyos ng daan. Alam mo, wala na, dead end na eh. Kaya nga nagre-reklamo na yung buong bayan eh. Di tayo pa ba kami rito, Moises, para mamatay? Parang ang hina naman ang pananampalataya niyo sa Diyos. Nagpakita na nga ng 10 salot eh. Tapos eto lang, sige, para maniwala kayo na ang Diyos nasa atin. Kung tinuro po niyo yung tungkol niya doon sa Red Sea, ano po nangyari sa Red Sea? Nahawi, naging highway. Nakalakad sila mga kapatid. Bakit ko po nasabi na mas maluwalhati yung time natin? Ito po
Sa pangangaral po ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 4, verse 6, ganito po nakasulat. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid ko, inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo. Upang sa amin matuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Kasi yung panahon nila, binababa yung kautusan, verbal. Nakikipag-usap sa kanila yung Panginoon. Minsan si Moises yung kinakausap niya si Moises naman ibababa yung kautusan sa bayan. Di ba napakalapit? Ngayon po, nasa Biblia, binabasa. Ngayon naman kung wala kayong Biblia, mas maganda. Nandito meron ako na napakinggan. Sabi niya, alam niyo mas risky yung nasa sa cellphone yung Bible eh. Kasi minsan baka ma-tempt ka mag-FB, mag-YouTube. Doon mo nga makikita yung faith eh. Bakit? Natin yung temptation eh. Kasi nasa iyo yan, ikaw makakasagot eh. Kung talagang faithful ka sa Diyos, Biblia, Biblia lang. Meron naman time dyan, meron time management eh. May time ng pagka-Twitter, may time ng pagka-Facebook. Diba? Wala akong pinakamagaling makakita ng lahat ng mga bagay kung diyan Diyos. Sa tao pwede mong ilihim eh. Pero sa Diyos hindi. Nasa iyo. Binigyan ka na ng free will to choose eh. Eh kung yun ang gusto mo eh. Sino ba niloloko mo? Sarili mo rin. Yun ang sagot dun eh. Kasi sabi nila, baka matempt ka eh. Nasa iyo yun. Gaano kalaki pananampalataya mo sa Diyos, makita mo sa gawa. Di ba? Kasi kahit naman nasa Biblia, pwede mo nang, tama na. Iba naman. Meron nga nagbabasa ng Biblia, wala naman doon yung isip niya eh. Meron nga physically present, pero yung puso niya at saka yung kaisipan niya, wala rito. Pagkakaiba ba? Diba, wala rin. Eh sino ba niloloko mo? Sarili mo rin. Hindi mo na pwedeng maloko Diyos eh. Tama ko ba? Kasi po, sa panahon po nating Kristyanismo, bumabase po tayo sa kung ano yung nakasulat, doon po tayo sumusunod. Kasi sinabi na nga eh, mag-awitan. Eh, teka Brad, sabi ko nga doon sa isang preacher na nakakausap ko, Church of Christ yun na dating walang instrumental. Tapos biglang naging instrumental, kaya nga nung pumunta kami, si Mrs. nagulat eh. Church of Christ po kung napasok natin. Sabi ko, labas ka. Nabasa ni Mrs. Church of Christ, nga, ba't gano'n, may tugtog. Ngayon nga, nilagyan na nila ng sayaw eh. Sabi ko, ano ba nangyari dito? Dati wala ito eh. Diba? Sinabi niya mag-awitan. Kasi sabi nung isang preacher, maganda yung may accompanying electric girl, may accompanying na organ, yung parang piano. Di ba? Mas dumami ngayon sa mga sample. Eh kaya dumami yan. Eh siyempre, ang sarap makinig kaya ng kanta na meron nangingibabaw ng mga instrumento. Para kang nasa concert. Pagka gusto kong paiyak, may iyak ka. Pagka gusto kong patawanin, matatawa ka. Dahil doon sa instrumental music. Kung gusto mo patayuin yung balahibo mo, parang nininervous ka, nagagawa nila yun. Magpapatugtog sila na parang nasa, di ba? Yung parang magkikreate sa'yo ng tatayo yung balahibo mo. Mga kapatid ko. Kaya kung titingnan natin, mas maluwalhati eh. Bakit po? Wala naman kasi yung panahon nila na, kung yung time nga nila na lumilitaw na ang Panginoong Diyos, nagsasalita na doon sa bundok na sila, sabi nila kay Moses, Moses, huwag kang magsalita. Ikaw na lang yung magsalita sa amin, huwag yung Diyos, natatakot kami, yung bundok nga, umaalog eh. Nagkakaroon ng earthquake. Eh, nakagawa pa sila ng kasalanan eh. Eh, how much more yung ating time? Tama mo ba? Walang lumilitaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Walang lumalabas na apoy. Diba? Yung pag nakagawa ka ng mali, bigla na lang susunugin ka. Eh kung yung time nga nila, nakagawa na nga ng mali, mga elder pa. How much more in our time? Mga kapatid ko. Kaya kung titingnan natin, ito na po yung pina-conclusion ko. In chapter 6, verse 46 ng Book of Luke. Ito po yung kumbaga sa a test of faith. Kasi kahit naman sino tanongin mo, may pananampalataya. Tinuro nga ni Brother Gary nung nakaraan dito, maging ang demonyo man eh.
Sumasampalataya eh. Di ba? This is the test of faith. Ito po nakasulat in Luke chapter 6 verse 46. Mismo ang Panginoon Hesukristo ang nagsalita nito. At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon? Panginoon. At di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Di ba? Kasi ang dali naman tumawag kay Jesus Christ ng Lord. Lord. Ang problema, ang tanong, Lord, ginagawa mo ba yung bagay na kanyang sinabi? The same thing po kay Nadab at sa Abihu. In their time, ang kautusan, kung maghahandog ka ng burnt offering, huwag kang maghahandog ng sarili mong apoy. Kinakailangan ang apoy na pansusuko manggagaling sa kaluwalhatian ng Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Same din po sa time natin, sa panahon natin ngayon. Diba? Ang sarap isipin, sabi nga, mismo madalas nagkikwento nga kami ito. Ang sarap siguro ng pakiramdam na yung mga kapatid pagka ano, on time talaga. Ang sarap siguro nun. Yung lahat sila, kumbaga sa ano, namimit nila yung ano eh. Bakit sa trabaho nagagawa? Di ba? Pagka trabaho pinag-usapan sa call center, sabi nga ng tinanong ko, meron pang relate sa inyo na napakabihira. Kasi pagka yung boundary clock nakita may bawas sa sweldo eh. Kaya walang nalilate eh. Bakit sa trabaho nagagawa? Bakit sa school nagagawa? No ID, no entry. Bakit doon nagagawa? Bakit sa... Yun yung pinakamalaking question eh. Bakit pagdating sa Panginoon na mas dapat, mas mataas ang antas ng paglilingkod, ng serbisyo na para sa Kanya, hindi po nagagawa. Sa trabaho, bibihira po nag-a-absent pag nagkakasakit lang. Minsan nga, pilitan pa, may trangkaso, nakakapasok eh. O meron po niyan, alam niyo po, nagtrabaho po ko ng construction. Nung hindi pa ako pang hindi pa ako nagbabago sir. DMCI po ako yung company DMCI, yung po yung mga gumagawa ng condominium. Alam niyo po, bibihira po mag-absent. At saka 8 hours lang po yung work. Pag lumagpas ka, overtime na yun. Minsan nag-overtime kami hanggang alas 3 ng madaling araw. Para na kami mga zombie. For the money. At bibihira ako ma-absent ha. Kasi lahat, after the money, pag absent, no work, no pay. Bakit sa Panginoon? Di ba? Bakit sa Panginoon? Parang noon sa akin. Ayun po yung mga kasagot niya mga kapatid. Baka kasi po, mangyari po yung pinag-aralan natin ito. Yung joy turn into grief. Nakasunod na eh. Di ba? Baka in the end, yung ginawa natin paglilingkod, mauwi lang saan? Sa wala. Ayun po ang makakasagot niya. Muli mga kapatid, sana po yung pinag-aralan ng ito, magkaroon po ng isang napakagandang impact sa buhay natin. Baka yung ginagawa po natin mga paglilingkod, na turn into joy, sometimes, in the end, magiging turn into joy. Huwag nawang mangyari. Muli, isang magandang umaga po sa atin.